Pangalan po you in this praise, O God. Hallelujah. Salamat, Ama, sa napakagandang umaga na pinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat sa bawat isa, O God, na nakarating dito sa inyong bahay, sambahan, Ama. Lord God, tunay nga pong napakabuti niyo, O Diyos. Hindi po namin kayang bilangin ang mga blessings na aming natanggap mula sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Sa umaga po ito, O God, kung meron pa po kayong nakikita sa aming mga sarili, Panginoon, na karumihan, O God, Lord God, patawarin niyo po kami, Panginoon. Lord, alam ko po, Panginoon, hindi po kayo nalulugod, Panginoon, sa mga tao, Panginoon, sa mga anak niyo po, Panginoon. Kung meron po kami mga kasalanan, O God, right now, O God, humingi po kami na iyong paglilinis, na inyong banal na dugo pa, Panginoon, upang maging karapat-dapat po kami sa aming paglapit sa umaga po ito, O God. Hayaan niyo po ang iyong kapatawaran, Panginoon, ay matanggap namin mula sa inyo dahil ikaw ay Diyos at napaputi, Panginoon, na ang lahat ng tumatawag sa inyo at nagpapakumbaba, kayo po, O God, ay handang magpatawad sa amin. Kaya Lord, salamat sa forgiveness, O God. Sa umaga po ito, Panginoon, hinihingi po namin ang iyong Holy Spirit, Panginoon, na siyang maging gabay po namin, O God. Lord, without you, O God, we are nothing, O God. Wala kaming magagawa, O God. Kaya Lord, sa inyo po namin inaasa, Panginoon, ang biyaya, O God, na Lord, makapanambahan po kami, O God, na itulog po namin ang aming mga sarili sa inyo, Panginoon. Maluwalhati namin kayo, Panginoon, sa aming mga gagawin sa umaga po ito, Panginoon. Lord, pangunahan niyo po kami, Ama, sa tulong ng iyong Santong Espiritu at sa lahat na nagdadaos, O God, ng fellowship, O God. Lord, minsan pa po, O God, samahan niyo po, Panginoon, ang bawat pananambahan, O Diyos. Lord, sa mga praise and worship team na tatayo, O God, sa music na ito, Panginoon, Lord, samahan niyo po sila, Panginoon. Lord, alam ko po, Panginoon, kayo yung nagbigay sa amin ng talent po ito, Panginoon. But Lord, kayo, O God, ang magpalago at magamit po nila ito sa umaga po ito, O God. Salamat, Panginoon, sa pagsama niyo po, O God, sa Word of God, Panginoon. Lord, sa mensahera, O God, na pinadala niyo po, O God. Samahan niyo po siya at itago sa inyong likuran. Speak before her, O God. Lord, ang iyong Santong Espiritu, O God, ang siyang sumama sa kanya, Panginoon. At kami na makikinig, Panginoon, i-open niyo po yung aming puso, yung aming isipan, Panginoon, upang maintindihan po namin, O God, sa tulong ng iyong Santong Espiritu po, Panginoon. Lord, at yung mga nangyayari sa bansang Pilipinas po, Panginoon, sabi po ng mga tao, Panginoon, napakahirap, Panginoon. But Lord, alam ko po, God, kayo ang may kontrol, Panginoon, ng lahat ng bagay na nangyayari sa bansa po namin, O God. Even sa buong mundo, Panginoon, ang kapayapaan na hinihingi po namin, O Diyos, ang pagkakaisa po, Panginoon. Tunay nga po, God, na walang imposible sa inyo, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa umaga po, Lord. Patuloy po kayong manguna, O God. I-heal po yung broken hearts po, Panginoon, yung punong-puno ng problema, Panginoon. At makita po namin na ang pag-asa ay sa inyo, ang kasagutan ay sa inyo po, Panginoon. Salamat, tunay nga po na ikaw ang kasagutan ng bawat isa sa amin. Sa umaga po ito, O God, nawa, O God, maibigay po namin yung the best na pagpupuri namin ito sa inyo, O God. Salamat po, Ama, sa inyo po ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi na Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Meron po tayo babasahin for the meantime. Basahin po natin ang ating Word of God, verse sa 1 John 4, 7 and 8. Sabi po rito, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Amen! Amen! Ang Panginoon, dahil po sa pag-ibig ng Diyos, sama-sama po tayong pagpupuri, maawit at dadakilaan ng ating Panginoon. Amen! Dahil siya naman po ang kailangan natin sa buhay natin. Amen? Salamat sa Panginoon. Hallelujah! Panapakan po natin sa Panginoon. Praise God! Praise God! Hallelujah! Glory to God! Amen! Amen! Puri na Panginoon! Hallelujah!
Hallelujah, Jesus. Let us worship our God. Hallelujah, oh God. You are Hallelujah. Tunay nga po na kayo ay napakapuri sa amin, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. 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 Hallelujah, oh God. Minsan, Panginoon. Minsan, Panginoon, hindi ko kami pinapayaan. Hallelujah. 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 Kahit kailan hindi nyo kami pinapayaan, Panginoon. Nandiyan ka po palagi para sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, kahit hindi kami tumatawag sa inyo, Panginoon, nakaagapay kayo palagi, nakatingin kayo palagi sa amin, Panginoon, ng tumulong at ang umalalay sa amin at handang-handa na magbalance sa bawat isa sa amin, O God. You are good, Panginoon, sa lahat ng oras na aming buhay, O God. You are faithful, O God. Salamat, Panginoon, sa mga awitin po ito na ginamit niyo po, Panginoon, upang maging malakas yung aming pananampalataya sa mga awitin, sa inyong mga salita. Maraming salamat, Panginoon. Sa inyo po ang lahat ng papuri. Masasalamat sa pangalan ni Jesus ang lahat ay magsabi ng Amen. Diyos po ang palagpas. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Pupunan po tayong gano'n. Minsan po, akala natin nag-iisa lang po tayo. Pero madalas po, sa lahat ng oras, nandiyan po ang Diyos sa tabi natin. Kailangan lang po natin na lumapit muli. Kailangan lang po natin lumapit muli sa kanyang presensya at patuloy niya na i-comfort. I-comfort ang lahat ng humihingi ng tulong sa Kanya. Ganun po ang kabuti ng ating Panginoon Diyos. So alam ko po na ang lahat ay mayroon ng maayos na mauupuan. Ang mga bata, yan po sa taas. I-ready na po natin yung ating mga notebook, Bible, ballpen para sa salita ng Diyos sa umaga po ito. Tunay nga po na ang Diyos ay mabuti. Amen po ba? Amen. Amen. Tawagin ko na po si Pastor Racinia, ang ating butihing pastor. God is good. All the time. All the time. God is good. Muli natin inagulit na you are in the safest place in the world. Amen. Ang simbahan ang pinaka-safe or magandang paglagyan ng bawat tao sa kapanahunan na ito na nakikita natin ang takbo ng kapanahunan na several years ago, 20 years ago, 30 years ago, hindi ganito ang kapanahunan. Pero ngayon, nagkakaroon na ng pagkakaiba ang lahat ng bagay. Katulad ng napag-usapan natin, if you will remember, the first Sunday of the month, ang topic natin, Psalms 85, na yung author ng Psalms na yun ay nagnanais na maranasan niyang muli yung mga nangyari ng mga nakaraang kapanahunan sa buhay niya. No? Kaya yung ibang mga oldies sa kapanahunan ito, sinasabi, nung panahon namin, nung panahon na yun, hindi ganyan kamahal ang mga bilihin, hindi ganyan ang mga tao. Pero ngayon, meron ng pagbabago. Changes is the important things in this world. Pagbabago. Meron pagbabago ang lahat ng bagay. Katulad ng isang sanggol, lumalaki siya. Ganun din ang kapanahunan. Nagkakaroon ng pagbabago ang lahat ng bagay. Tayo, nagkakaroon ng pagkakaroon na tumatanda. No? Yung bata, lumalago. Ganun din ang kapanahunan. Yung araw, napakaganda raw ng lahat ng bagay, sabi ng mga mas matanda sa akin. Sabi niya, meron silang garden, doon nangunguha lang ng kanilang bakakaki. Meron dagat na nangunguha lang sila doon ng isda. So, doon na buhay yung araw. Pero siyempre, umaandar ang kapanahunan. Kaya nga doon sa Psalms 85, nais nung author ng Psalms na yun na ibalik muli yung naranasan nila ng mga nakaraang panahon. Pero paano
tumutugon ang Panginoon na maibalik muli yun. Paano sasagot ang Panginoon sa atin sa kapanahunan ngayon na naririto na tayo sa sitwasyon ng kapanahunan ito? The 20th century, no? Na sinasabi natin na maraming pagbabago. Makita natin sa pag-aaral natin ng Book of Psalms, maraming nangyari na ang buhay ng mga hari na nagpatakbo ng bansang Israel. On and off. Pero isa lang ang makikita natin kung bakit lumaranas ang mga tao kahit na noong panahon na yun ng kahirapan, na maging alipin, na rapin ang mga babae, samantalahin ang pamumuhay ng mga tao, isa lang ang dahilan. They turned their back to God. Yes. Yun lamang po ang naging dahilan na nakikita natin. Mula sa aklat ng Isaiah, pinakita ng Panginoon step by step kung paano dumarating ang Panginoon. Kung paano ang mga tao nahuhuli sa trap ng mga bansang sumasakop sa kanila. So, nakita natin pagpapatakbo ng hari. Iba't ibang mga hari ang humawak sa buhay ng mga Israelite during that time. Na naranasan nila ang kabutihan ng Diyos, nang ilabas sila sa Ehipto, na naranasan nila kung paano sila pinakain, kung paano ang mga sapatos nila o ang mga pangyakap nila ay hindi nasira, pati ang mga damit nila, sinuklayan sila ng Panginoon ng masaganang pagkain, binigyan ng lahat ng kanilang pangangailangan, tubig, pagkain, meron. But then, nang naranasan nila ang kasaganaan, tumatalikod na naman sila sa Panginoon. Katulad ng nangyari during the time of Zedekiah, na pinag-usapan natin na on the first Sunday of the month. No? May mga mabubuting hari, may mga masasamang hari na nagpalakad sa bansang Israel. Dumating sa kapanahonan na gumagamit ang Diyos ng the prophet, priest, and king, and judges para paalalahanan ang mga tao kung ano ang pinasasabi ng Panginoon. Dahil wala pong Bible noon. Ang Panginoon ay nakikipag-usap ng tuwiran sa prophet, priest, king, and judges. Yun ang kinakausap ng Diyos para ibalita sa tao kung anong pinasasabi ng Panginoon. So, ang mga tao makikinig sandali. Pero babalik muli sa kasamaan, babalik muli sa pagtalikod sa Diyos, na ito ang karumalduman ng kabanahan. This is an abomination to God. Ang tumalikod ka sa lumikha sa iyo. Ang lumikha ka sa nagbigay sa iyo ng kaligtasan, nagbigay sa iyo ng buhay, minahal ka, inaruga ka, niligtas ka, pinakain ka, binusog ka sa pamamagitan ng kanyang salita, and then you turn your back to God. Doon ang hindi na gusto ng Panginoon. Sa patuloy niyang pagdadala ng mga balita para ipaalam sa tao, huwag kayong tumalikod sa Diyos. Kung kukupin man kayo ng Babylonia, sumunod kayo. Dahil nakaplano ito. But then, ayaw pa rin sumunod ng mga tao. Dumating sa kapanahon na napuno na ang Panginoon. Wala nang ibang remedy. Sabi ng Panginoon, wala nang ibang remedyo. Dumating ang kapanahon na nasakop sila ng Babylonia, sinunog ang templo, dinalang lahat ang mga mahalagang bagay sa Babylonia, at pati ang mga tao. Itinira lang ang mga mahihirap at matatanda para sila mangalaga sa lupa na nandito. Gumawa ng paraan ng Panginoon, lahat ng bagay. Tinatawag tayo ng Panginoon sa kapanahon ng ito. Ang Diyos hindi nagbabago. Minamahal tayo at sa bawat pagtawag mo, nakikinig ang Diyos sa iyo. Amen. Kaya naghintay ang mga tao, Lord, revive us again. Sabi ng mga tao doon. Muli mong ipadama sa amin ang init ng pagmamahal mo. Paano sasagot ang Panginoon sa kapanahon na ito? Repentance is the number one. Pagsisisi, pananalangin sa Panginoon na patawarin ang bansa,
patawarin tayong lahat na naririto ngayon sa daigdig na ito. If there is repentance, there is restoration. Merong pagbabago. Merong pagbabagong gagawin ang Panginoon. Kaya nga, sinabi ng Isaiah, remember ye not the former things? Kalimutan mo na yung nakalipas. Remember ye not the former things, neither the things of the old. Yung mga nakalipas, kalimutan mo na. Behold, sabi ng Panginoon, I will do a new things. Shall you not know it? Hindi mo alam yun? No. I have loved you with everlasting love. Minahal kita ng walang hanggan. Therefore, with loving kindness, turn to God. And He will give you what? The desire of your heart. Yan ang pangako ng Panginoon. Ibibigay niya ang gusto mo. Kailan? Pag lumapit ka ng may pagpapakumbaba, hinihintay ng Panginoon niya sa kapanahon na ito. Pero muli natin sariwain bakit dumating sa mga kapanahon na ito. Let us look at 2 Chronicles 7:14. From verse 12, okay. Pwede po tayo tumayo. Then the Lord appeared to Solomon by night and said to him, I have heard your prayer and have chosen this place for myself as a house of sacrifice. When I shut up heaven and there is no rain, or command the locusts to devour the land, or send pestilence among my people, if my people who are called by my name will humble themselves and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, and will forgive their sins, and heal their lands. Now, my eyes will be open, and my ears attentive to prayer made in this place. Let us pray. Father in heaven, we thank you for the message that you have released today for your people. Thank you for your loving kindness. Open our heart and our mind that your words will instill in ourselves, in our heart and in our mind. Bless us, Father, even those that are in Facebook, or whatever blessing you have bestowed upon this place, let those blessings be upon them too. Use me only as your mouthpiece, Father. And then we give you all the glory, the honor, because you are worthy to be praised. In Jesus' mighty name we pray. And the people of God said, Amen. Pwede na po tayo ako. Hallelujah. Ang context po ng pinag-uusapan na natin na 2 Chronicles 7:14, ang pinanggalingan po dito or ang context nito ay makikita natin sa 1 Chronicle 28. 1 Chronicle 28, 2-6. Basahin ko na lamang po. Then King David rose to his feet and said, Hear me, my brethren and my people. I had it in my heart to build a house of rest for the ark of the covenant of the Lord, and for footstool of our God, and had made preparation to build it. But God said to me, You shall not build a house for my name, because you have been a man of war and have shed blood. However, the Lord God of Israel chose me above all the house of my father to be king over Israel forever. For he has chosen Judah to be the ruler, and of the house of Judah, the house of my father. And among the sons of my father, he was pleased with me to make me king over all Israel. And of all my sons, for the Lord has given me many sons, he has chosen my son Solomon to sit on the throne of the kingdom of the Lord over Israel. Now he said to me, It is your son Solomon
who shall build my house and my court. For I have chosen him to be my son, and I will be his father. So, pinakita po ito. Dito nang galing ang 2 Chronicles 7:14. Pero dito po sa binasa natin, 28 verse 7. Moreover, I will establish my kingdom forever. Meron po dito, if he is steadfast to observe my commandments and my judgments as it is this day. Meron pong kung, if, ayan po, malaki, if. And then sa verse 9, kanino po pinakausap dito? Si King David. As for you, my son Solomon, know the God of your father, and serve him with a loyal heart and with a willing mind. For the Lord searches all hearts and understands all the intents of the thought. If, again, ito na naman po ang if, kung, if you seek Him, He will be found by you. But if you forsake Him, He will cast you off forever. Nakita po natin dyan ang daming if. Kaya doon sa 2 Corinthians 7:14, nakita po din natin yung if my people. Di po ba? Ayan, kung ang aking bayan ay tatawagin sa aking pangalan. Ito po ay kondisyon. Pero hindi nagbibigay ng kondisyon ng Panginoon kay David or kay Haring Solomon. Bakit? Dahil sa Genesis chapter 12, di ba, pinagpala ng Panginoon, your kingdom will be forever, sinabi yung kay King Solomon. So, hindi yung kondisyon. Ito ay nakadepende sa pagpatakbo ng kaharian ni Haring Solomon. Naiintindihan po? Are you there? Okay. Naiintindihan po para magtuloy-tuloy tayo. Makikita po natin yung salitang kung. Mula kay King David, sinabi na ng Diyos nito, kung. So, ito po ang sinasabi ng Panginoon sa kapanahon na ito. Ang kausap niyo po rito ay hindi bansa. Ikaw ang kausap niya. Those who receive the Lord and as Lord and Savior of their life, ang kinakausap ng Diyos dito. Because you are the people of God. Are you the people of God? Amen. Ikaw ang kinakausap dito. If my people. Hindi bayan. Hindi bansa. Ikaw mismo ang kausap ng Diyos. Boom. So, nakita natin dito, ang lahat ng pattern ng pagpapagawa, makikita natin yan sa chapter 20, makikita natin dyan, yung pattern ng pagpagawa ng templo ay binigay ng Diyos sa isip ni David. And David wrote everything that has come from God. Basahin ko na lang po dahil mahaba itong mga chapter na to. Sinasummarize ko lang po. Lahat ng plano sa pagpapagawa ng templo, binigay ng Diyos kay Haring David sa pamamagitan ng kanyang kaisipan. God is a spirit, and we must worship Him in spirit and in truth. Sa iyo, nakikipag-ugnayan ng Panginoon, hindi ka nakausap ng mukha sa mukha. He talks to you in your spirit. Dapat kung maunawa ng lahat, ang Diyos nakikipag-ugnay sa iyo sa pamamagitan ng iyong espiritu. Sa pamamagitan ng espiritu mo. Dahil ang Diyos ay espiritu. Ikaw meron kang espiritu na nanggaling sa Diyos. Mula nang nilalang ka. Ang espiritu mo ay yung espiritu binigay ng Panginoon during the time of Adam and Eve. Natatandaan ninyo, putik hiningahan ng Diyos. Si Eva galing sa tadyang hiningahan ng Diyos. Ang ilong ito. Tayo nakikipag-ugnayan sa Panginoon sa pamamagitan ng espiritu. We come to God, we pray to God, but our spirit talk to God and God talk to our spirit. So yun po. Kaya, si King David during that time, inipon niya na ang napakaraming ginto. Inipon niya na maraming pilak, maraming iron, maraming mga, lahat ng bagay, pati mga kahoy, inipon na niya.
Dahil sinabi ng Diyos, dun sa una, dinadalangin ni King David na siyang gagawa ng templo ng Diyos. Pero sabi ng Diyos, no, you are not qualified to build the temple of God because your hands are full of blood. Guerrero siya, warrior siya, nakikipag-away siya, nakikipag-gulo siya, at ang daming dugo na dumalak sa kanyang mga kamay. God wants a clean hand. Malinis na kamay ang gusto ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, you will not build my temple, but your son, Solomon, ang uupo at gagawa ng templo ng Diyos. Kaya makikita natin, step by step, kung paano nabuo ang templo ng Diyos. Ngayon, makikita natin, pagkatapos nito, naihanda ng lahat, ni King David ang lahat ng mga pangangailangan, kinausap niya ang congregation, kinausap niya ang mga mamamayan, napakalaki ng gagawing templo. Napakarami ng naipon na gamit ni Haring David. Pero sabi niya, kulang pa rin ang napakarami ng gamit na ito. Kinausap niya ang pamayanan. Sinabi niya, hindi bahay ang itatayo. Hindi basta building ang itatayo. Ito ay magiging tahanan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Inanyayan ko kayo na tumulong din, sabi ni Haring David sa mga tao. At ang sagot ng mga tao, opo, willing kami, very willing kami na makatulong sa pagtatatag ng templo ng Panginoon. So, hallelujah. At Haring Solomon, kung kapanahon na ngayon, makita na natin, buuin natin ang istorya na pumupo sa trono na ginawa ng maraming taon at ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan na nagawa ang templong ito. 7 days dedication, 7 days of peace, pagpiesta, pagdededicate ako, celebration. At isang araw matapos pa ang celebration, hindi mo na umuwi ang mga tao. Nag-ipon pa sila upang minsan pa makita ang kagandahan ng templo. So they spent 15 days of dedication and celebration. Yun ang nakita natin. And the Lord, ipinakita ng Panginoon ang karanyaan ng templo. Ang kapangyarihan ng Diyos na sumasa kay Solomon. Pinakita ng Panginoon ang karanyaan at kagandahan ng templo. Ang paghahari ni Haring Solomon, walang katulad mula pa noon hanggang ngayon. Kita nyo the wonders of God? Naramdaman ninyo, nakita ninyo sa inyong puso kung anong pinapakita ng Panginoon. Kaya natin, pinakanta natin, walang imposible sa Diyos. Ang lahat ay gagawin niya because He is sovereign. Siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya ang nakakaalam kung ano ang pinakamabuti. Siya ang Diyos na matapat. Hallelujah. Sa 2 Chronicles 1:7, on that night, God appeared to Solomon and said to him, ask, what shall I give you? Nagtanong ang Panginoon, anong gusto mong bigay ko sa iyo? Hallelujah. Verse 10. Now, si Haring Solomon na nagsalita, give me wisdom and knowledge that I may go out and come in before the people, for who can judge this great people of yours? So, anong hiningi ni Solomon? Knowledge and wisdom. Karunungan at kaalaman. Paano ko mapapamahalaan ng tao ito na kasing dami ng buhangin sa dagat? Kung hindi mo ako bibigyan ng kaalaman, kung paano ko sila imamanage. And then, makita natin sa susunod na verse 12. Verse 12.
wisdom and knowledge are granted to you. And I will give you riches and wealth and honor, such as none of the kings have had who were before you, nor shall any other after you the like. So, granted yung kahilingan ni Haring Solomon. Hindi siya humingi ng kapangyarihan, ng pera, ng katanyagan. Hindi niya hiningi ito sa Panginoon, kundi knowledge and wisdom. Karunungan at kaalaman kung paano ko ang imamanage ang mga taong ganito na karami. At ibinigay ng Panginoon ang kanyang kahilingan. Bukod daroon, and sabi ng Panginoon, bibigyan pa rin kita ng I will give you riches and wealth and honor, such as none of the kings who have had who were before you, nor shall any after you will have the like. Bibigyan pa kita ng mga kayamanan. Bibigyan kita ng, ano sa Tagalog ang honor? Karangalan. Na ang karangalan matatamo mo'y nanggaling sa Diyos, at ang lahat ng mga kaharian wala pang magiging hari. Mula ngayon sa iyo lang ito mangyayari. Kay Haring Solomon lang nangyari ito. Wala nang sumunod pa na naranasan ang ganitong karangyaan na ibinigay ng Panginoon. Hallelujah. So makita natin, nangyari ang templo, ang ipinasok sa Holy of Holies ay ang the Ark of the Covenant na ang tanging laman nito. Ano tanging laman mo? The Ark of the Covenant na kaloob sa taon nito. Yung nangyari sa Horeb na ginawa ni Moses during na kapanahon na yun. The Ark of the Covenant into the most holy place. Yung pasan-pasan nila yung pinasok sa Holy of Holies na ito ay noong pang mga kapanahon na yun nang ilabas ni Moses ang mga Israelita mula sa Egypt at nagkaroon sila ng covenant doon sa Horeb. Hallelujah. When they make a covenant with the people of Israel, when they get out of Egypt, nang lumabas na sila sa Egypt. Hallelujah. And then makikita natin ang panalangin ni Haring Solomon sa 2 Chronicles chapter 12, mababa. Dedication is 7 days and feasting of 7 days. Ngayon, 2 Chronicles 6:40. Hallelujah. Now, my God, I pray, let your eyes be open and let your ears be attentive to the prayer made in this place. Ang panalangin dito sa templong ito, Panginoon, dinadalangin ko, ang sabi dyan, open your eyes. I pray, let your eyes be open and let your ears, mapakinggan mo ang mga panalangin dito sa templong ito. Ganda din po ba? Napakipag-ugnayan ni Haring Solomon sa Panginoon. Nakita natin ang pagmamahal ng Diyos. So, nakita natin, nayari yung templo, napakaganda, dinedicate ito ng 7 araw, at pagkatapos nito, ay nagkaroon sila ng kagalakan, kasiyahan ng 7 araw din. Pero, sabi nga dito, He dedicated the temple, but God is so big, so strong, and so mighty, hallelujah, that the world cannot contain God. Magkakasya ba doon sa templo na yun? Napakalaki, napakarangya, napakaganda. But God is napakalaki, so strong and so mighty. Magkakasya ba siya doon sa templo na yun? Hallelujah. Hallelujah. And then Isaiah 66 verse 1. Isaiah 66 verse 1. Thus says the Lord, heaven is my throne, and earth is my footstool. Where is the house that you will build me, and where is the place of my rest? Sabi the Lord, heaven is my throne, and earth is my footstool. Ganyan siya kalaki. Ganyan siya katindi.
Kaya ang Panginoon na sinasamba natin ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. So powerful, so strong, and so mighty. Amen. Glory to God. Hallelujah. Sabi nga ni Haring Solomon, this place, isa sa mga panalangin, is a place of forgiveness. Ang lugar na ito ay isang lugar kung saan ang kapatawaran ay igagawad ng Panginoon. Kung walang darating na ulan at tumawag kami sa iyo, Panginoon, magpapaulan ka po. Kung dumating kami sa isang labanan, papanalunin mo kami, Panginoon, sa bawat pagtawag namin sa templo ito. Lahat ng hihingin namin, magkakaroon ng katubunan because you are God. Kung dumating ang kapanahon na maghirap kami, pag dumating kami at naglubod at humingi ng tulong sa iyo, tutulungan mo kami. Ang haba ng prayer ni King Solomon, ang dami niya ipinanalangin, ngunit ibinigay lahat ito ng Panginoon. Kung ibinigay ng Panginoon ang lahat ng mga bagay na ito, naging napakatanyag, naging napakaranya ng paghahari ni Haring Solomon. Hallelujah. Hallelujah. It is, remember, the temple is a place of forgiveness. Pero, nasa ating puso ito. Ang Diyos ay nagbibigay sa atin ang lahat ng alaman. Kung nagkakasala tayo, kung dumating ang panahon na napakahina mo, mahinang-mahina ka na, wala kang ginagawa, may sakit ka, may nararamdaman ka, because of sin, and the Lord said, Isaiah 1:18, halika, mag-usap tayo. Lay your cards on the table. At sasabihin ko sa iyo kung bakit ganyan ka ngayon. Bakit nakakaranas ka ng mga ganyan ngayon? Bakit umarating sa iyo ang kapanahon niyan? Na sa tingin mo, naglalabig ka. Sa tingin mo, binigyan ka ng assignment, ayaw mo. Pinapahayo ka ng Panginoon. Do you know that, merong isang awit ka, don't you know that I love them? I tell my people I love them. Tell my people I care. Even though they are far away from me. Tell my people I care. Na ano nyo yun, nadinig yun. Isang patagal ko nang narinig yun, yun lang natandaan ko. Na ang Panginoon, malawak ang pangkunawa. Walang makakapunti ng kaalaman ng Panginoon. Ang Diyos ay dakila at makapangyarihan sa lahat. Kung dumating man ang mga kalungkutan sa buhay ng tao, nariyan ang Panginoon na makapagbibigay ng kasiyahan sa iyo. Alalahanin mo, hindi ang salapi ang makakapagbigay ng ligaya sa iyo. But the presence of God in your life is more than enough. Amen. Are you there? Amen. Yung pagmamahal ng Diyos sa iyo, parang ito ang lahat sa buhay mo. Bakit? Pagmahal ka ng Diyos, sinabi niya sa iyo, I will never leave you nor forsake you. Hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan. Ang mga laban mo ay laban ko. Because you are my son, you are my daughter. Sino mang kumakalaban sa iyo, kalaban ko. Hindi kita pababayaan. Hindi kita iiwanan. Pero sometimes in our life, we are unaware na nakakagawa tayo ng nisya sa Panginoon ng mga bagay na hindi niya gusto. Pero kinikimkim natin ito. Hindi natin maibulalas. Hindi mo rin masabi sa Panginoon. God is always waiting for each and every one of us to come. Come. Ulitin na naman. Laging present tense ang ginagamit ng Panginoon. Come to me. All you who labor and heavily laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me. For I am humble. Ganun ka kamahal ng Panginoon. Kung sino man sa atin sa kapanahon ng ito, marami tayong ginagawa, marami tayong dapat ayusin, maraming labada, maraming luluto, maraming ano sa kanilang kusisimba. Next week na lang.
Dahil tatapusin ko muna ang mga labada ko na to, ang mga gagawin ko. Marami akong gagawain, magtitinda ako, mga ganito, mga ganito. God wants you to give Him the priority of your life. Hallelujah. Yan ang gusto. Naintindihan po ninyo? Gusto ng Diyos na siya ang pangunahin sa buhay mo. Sabi nga, seek ye first the kingdom of God. And all these things shall be added unto you. Kailan mangyayari yun? Pag binigay mong kinuna mo ang Panginoon sa buhay mo. Yun po ang sikreto. Unahin mo ang Diyos sa buhay mo, uunahin ka rin ng Diyos sa Kanya. Hallelujah. Nintay niya lagi ang paglapit natin sa Kanya. Nintay natin lagi ang pagmamahal ng Panginoon. Pero sometimes, kinikimkim natin yung sarili natin. Lord, hindi kasi ako karapat-dapat sa iyo. Kahit natanggap na kita, pero ngayon, nagkamali ako dahil yung kasalanan. No! Lapit tayo habang nandito pa tayo. Because sabi niya, teach us to number our days. Hindi mo alam kung hanggang kailan ka dito. Kaya Lord, sabi mo, Lord, turuan mo ako hanggang kailan po ako dito. Hindi mo yun alam. Kasi, nung ipinanganak ka, kakambal lang yan kung hanggang kailan ka dito. Ang Diyos lang ang nakakaalam yan. So, hindi mo alam. So, habang may buhay tayo, habang malakas pa tayo, gawa na tayo. Sumunod na tayo. Sabi natin, nung mabuhay ka dito, lumalakad ka na papunta sa kamatayan mo. Pinanganak ka ngayon, lumalakad na since your birth, papunta ka dun sa kamatayan mo. Yun ang nilalakaran mo dito sa mundo. Do you know that? Yes. Ha? Are you there? Yes. Sana po maunawaan niyo talagang itong mensahe na ito. Pinanganak ka, kakambal na niyan kung hanggang kailan ka. Pero habang nandito ka, may mga instruction ng Panginoon na binibigay sa'yo dahil lahat tayo merong talento. Lahat binigyan ng talento ng Panginoon para magamit mo habang naglalakbay ka sa mundong ito. Pero ang Diyos ang priority mo. Na darating ang kapanahunan, magsusulit tayo sa Diyos according to the talent that the Lord has given you. Paano kung hindi tayo sumunod at hindi natin ginamit yung talento na yon? Anong isasagot mo? At ang paglapit sa Panginoon, wala kang attorney doon. Ikaw lang. Wala kang ibang pagtatanggol sa'yo. Ikaw lang mag-isa. You will face God. That will be the time for you to know. You are working for your eternity in this world. Ang pinagtatrabaho natin ngayon kung saan tayo mapupunta pagdating ng takdang panahon. May namamatay na sanggol, bata, matanda, binata, dalaga, at may edad na. Hindi natin alam. Kaya nga sinasabi pa rin sa Bible, teach us to number our days. How do you know the number of your days kung hindi mo gagawin sa panahon ngayon, yung ginanais ng Panginoon, na makita niya ang kapangyarihan niya sa paglilingkod mo? Actually, hindi ikaw. Ginagamit ka lang instrumento ng Panginoon para sa iba. Makita sa pamamagitan ng buhay mo ang ginawa ng Diyos sa buhay mo. Sabi natin, dun sa 2 Chronicles 7:14, ikaw ang kausap dito. Eat my people, because you are the people of God. Are you the people of God? Yes. Okay. And the people of God obey the Lord. Oh, sagot. Amen. The people of God obey the Lord. Sumusunod tayo. Hallelujah. Kaya, ang Panginoon ay palagi na nagmamahal sa atin. Lahat ng walang makapagliligtas. During that time, ang mga tao nagpapatay ng mga hayop para sa ikapagpapatawad ng kanilang kasalanan. But that is not pagpapatawad, kundi yung dugo ng hayop. Kino-cover lang yung kasalanan mo. Kino-cover ng the blood of ng hayop na pinatay nila. Pag natuyo yung dugo, ano pa ba?
They've just covered their sin. Hindi yun pinapatawad. The Lamb of God takes away the sins of the world. When will it happen? Nang dumating ang Panginoong Jesus, and you receive Him as Lord and Savior of your life. Ito ang kapanahunan ng paglapit natin sa Panginoon na humingi tayo ng kapatawaran, tinatanggap siya as Lord and Savior of our life. Dito nagpapatawad ang Panginoon. All your sins are passed away. If anyone be in Christ, those who receive the Lord as Lord and Savior of their life, he is a new creation. All things are passed away. Behold, all things has become new in His life. Lahat bago na, bagong nilalang na, dinadaanan mo ang daan patungo sa Panginoon. Binago na ng Diyos ang lahat sa buhay mo, lahat ng kasalanan mo, pinatawad na. Pero, hindi pa rin tayo maaaring hindi nagkakasala. Because we're still in this world. All have sinned and come short of the glory of God. Walang nakaabot sa pamantayan ng Panginoon. Kaya ipinadala niya ang buntong anak na si Jesucristo upang ang lahat ng tao ay sumampa sa Kanya, tanggapin siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Ito ang kaligtasan ay binibigay ng Panginoon. Na magpatuloy tayo sa hangganan na dala-dala ang pagpapatawad. Number one is forgiveness. Magpatawad tayo. Kung meron nagkasala sa iyo, magpatawad tayo. Yun ang gusto ng Diyos. Napakahirap magpatawad ng ibang tao. Hanggang sa itaga mo sa bato, hindi ako magpapatawad. Merong mga taong gano'n, ayaw magpatawad. Forgiveness is the hardest thing in this world. Sabi ni John Wesley, forgiveness, ang pagpapatawad, ang pinakamahirap daw gawin dito sa Panginoon. Bakit? Nagtatanim yung tao. Pag nagtatanim ka, tutubo yan. Pupunta ka na naman sa PGH. Buod, galit, at pinanakit. Kaya, habang nandito pa tayo, magpatawad na tayo. Pag hindi ka nagpatawad, ikaw ang pananagot mo. Kaya, dito sa atin, sa ating bansa, no, nakikita natin ang kapanahonan ngayon. Pag tag-init, napakainit, maraming nauuspital, maraming may sakit. Ganon din pag umulan naman, sobra naman ng tubig sa ibang lalawigan. Hanggang ngayon, sheer line lang, bumabaha pa rin, di ba? Ang dami pa rin bahang lugar na yun. Kawawa ang mga farmers, kawawa ang mga taong nagtatanim, pero yung mga tanim nila ay lumulubog at hindi tumutubo. Marami ang mga naghihirap. Ang mga yumayaman, yung mga middlemen, yung mga namamakyaw doon, tapos ibebenta dito, sila ang tumutubo ng marami. Hallelujah. Kaya, let us go back to 2 Chronicles 7:40. If my people, ano yung if my people will humble themselves? Alalahanin natin, hindi ito tungkol sa bansa, ito ay tungkol sa iyo. If my people will humble themselves and pray, makita daw sa atin ang pagpapakumbaba. Humble, humility, ang hinahanap ng Panginoon sa atin. If my people will humble themselves and pray, sa prayer natin, nagpe-pray ba tayo sa ating kaaway? O yung sarili lang natin ang pinagpe-pray natin? Dapat nagpe-pray tayo. Hindi lang para sa atin. Para sa iba rin. Para sa iba rin mga tao. Lalo na yung mga ibang kababayan natin na dumadanas ng kahirapan sa ibang mga probinsya, yung mga tanim nila, hindi na tumubo, nalubog ng tubig, wala nang aanihin. Iniiyak nila ito. Na sometimes, inutang lang nila sa bangko, yung pinagpuunan nilang pagtanim. Ipanalangin natin sila. Have compassion and love to your fellow man. Panalangin natin.
tulungan natin sila sa pamamagitan ng panalangin. And pray and seek my face na natin daw ang Panginoon. Hinahanap ba natin si God? O hinahanap mo yung pupuntahan mo magagandang mga trabaho, hinahanap mo yung magsusweldo ng malaking sweldo sa'yo. Hindi, hanapin natin ang Panginoon. And turn from their wicked ways. Alisin natin yung mga kamali ang nagawa natin. Then I will hear from heaven. Yung mga panalangin mo, maririnig ko sa kalangitan. And patatawarin ko ang kasalanan mo, pati ang bayan mo. Patatawarin ko. Hindi lang ikaw, kundi pati ang bayan mo ay patatawarin ng Panginoon. This is what we call revival. Pagka nagkaroon ng pagbabago, dahil ang Diyos ang namumuno, this church is owned by God. Ang church natin ay pinangungunahan ng Panginoon ito. This is what we call the local church. Napaka-importante ng local church. Sa isang community na katulad dito, may mapupuntahan ng mga tao upang sumamba sa Panginoon sa Espiritu at sa katotohanan, manalangin, hanapin ang mukha ng Panginoon, ningin ang pagpapatawad ng kanilang mga kasalanan. Sabi ko, without repentance, there is no restoration. Kung walang pagsisiyasat sa ating mga sarili, kung hindi natin titignan ang ating katauhan, makita natin ang ating sarili. Ilapit natin sa Panginoon ang mga kahinaan natin na yan. Ilapit natin sa Panginoon na siyang nakakaalam ng pinakamabuti sa atin. Pagsisiyan daw yung kasalanan, pag nagsisi tayo, hinanap natin ang Panginoon, gagalaw ang Panginoon. Gagalaw ang Panginoon sa ating kalagitnaan. Bakit? Dahil ang tao nagkakaisa. We are the people of God. Nagkakaisa tayo na pagtawag sa Kanya sa pananampalataya na meron tayo sa puso natin. Gagalaw ang Panginoon. Anumang kasalanan, handang patawarin ng Panginoon. Paano kung di ka nagsasalita? Unless you open your mouth, God will not move. Hindi gagalaw ang Panginoon kung wala kang sinasabi. God is fully dependent upon the words of your mouth. Ano ang gagawin niya? If there is repentance, there will be restoration. Amen. Anumang kasalanan, kahinaan, karamdaman, na ibibigay natin sa Panginoon sa kapanahon ng ito ng ating buhay. Ito ang hinihintay niya. Kaya nga sabi, kung ang aking bayan is tao, na tinatawag sa aking pangalan, because you receive the Lord as Lord and personal Savior of your life, the Lord will going to listen to you. Kung lalapit ka na may pagpapakumbaba, may pagsisisi sa anumang ginawa mong kahinaan, kasalanan, anuman ito, pag lumapit ka sa Panginoon at hiningin ang tawad ang mga bagay na ito, hindi pwedeng hindi gagalaw ang Diyos sa iyo. Because, number one, you are the sons and daughter of God. Amen. Hallelujah. Pwede ko bang tumayo tayo? Hallelujah. Sa oras na ito, isipin niyo po yung mata niyo. Isipin mo kung ano na ang mga nagawa mong pagkakamali sa Panginoon. This church called for a repentance today. God is in our midst. Nandito ang Panginoon. Nandito ang Panginoon at nakikita tayo nila. Gusto mong kausapin ang Panginoon. Now is the time. Now is the day of salvation. Dahan-dahan natin kawitan ang Panginoon. Damhin mo ang presensya ng Panginoon sa kapanahon ng ito. Kung siya ay naghihintay ng pagtawag mo, fully repentance from the sins that you have made. Gusto ng Panginoon, kausapin ka sa mga sandali. All my life you have been faithful. Hallelujah. All my life you have been so, so
of the goodness of God. All my life you have been All to God now. Hallelujah. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life, and all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Come on, everybody, talk to God now. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness, hallelujah. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life, hallelujah. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Say it to the Lord, all my life, hallelujah. And all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Hallelujah. Father in heaven, you're our Lord and our Savior. Lumalapit kami sa iyo ngayon ng magpapakungkab ang puso. Lord, mahina kami. Malakas ka, Panginoon. Hayaan makita namin ang aming mga sarili. Kami makapit kami sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Huwag kami madala ng mga temptation dito sa mundo. Tulungan mo kami, Panginoon. Sa mga pagkakasala po namin, hinihingi namin ang buong puso. Patawarin mo po kami. Nagsisisi kami ngayon, Panginoon. Hallelujah. Sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nakakaalam kung anong pinakapabuti sa amin. We pray, Father God, huwag mong pababayaan ang church na ito, Panginoon. Huwag mong pababayaan ang lahat ng mga naririto, Panginoon. Maging yung mga wala rito kasama namin, Panginoon. Kung anong pagpapala ang yanda mo sa lugar na ito, maging pagpapala rin sa kanila, maging sa mga nasa Facebook Live, Panginoon. Lord, dumadalangin kami sa iyo ngayon. Heal our land, Father God.
Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Through repentance, there will be restoration. Maraming salamat sa pagpapatawad mo sa aming mga kasalanan. Sa paglapit namin sa iyo ngayon, dama namin ang presensya mo sa buwagang ito. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na dapat sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat narito kami, buo kami, maglilingkod sa iyo. Aalalahanin ka, pupurihan ka, pasasalamatan ka sa buhay namin. Maging sa mga mahal namin sa buhay, wherever they are, Father God. Kung anong pagpapala, meron kami, ganun din ang makarating sa kanila. You are the God of all ages, Father. Hallelujah. Lord, naging mahina kami, pero ngayon, nadaman namin ang pagpapatawad po ninyo. Masaya kaming kikilos para makapaglingkod sa iyo. Anumang aspeto ng ministry na pinagkatiwala mo sa amin, gagawin namin ang buong puso ito. Dahil hindi kami sa tao naglilingkod, kundi ikaw, sa iyo. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah. Tulungan mo kami sa tuwina, Panginoon. Akayin mo kami, Panginoon. Ikaw ang aming gabay sa pamagitan ng Santong Espiritu na binigay mo. Huwag kaming makaalis sa mga kamay mo, Panginoon. Lagi mo kaming kupkupin, Panginoon. Na kapag tumawag kami sa iyo, tutugon ka, Panginoon. Hallelujah. Nakikita mo ang aming bansa ng kalagayan niya sa kapanahon ng ito, Lord. We are fully dependent upon you because you're in control of everything, even the West Philippine Sea. Ano paano ang pangyayari ito, Panginoon? Ikaw ang may hawak ng lahat ng bagay. Pumiling kami sa iyo, hindi upang kami po ay pagbigyan mo, kundi yung kalooban mo ang masunod, Panginoon. Sapagkat pag yung kalooban mo ang nasagot, ito ang the best, Father God, na mangyayari sa amin. Maraming salamat po sa biyayang ito na makausap ko kami at makatawag kami muli sa iyo. Katulad ng author ng Psalms, Father God, muli mong ibalik ang init sa aming mga puso. Muli mo kami ibalik, Father God, kung paano tinawag mo kami noon. Maging sa kapanahonan ito, mangyari pa rin sa buhay namin ang ginawa mo sa aming buhay noon. Salamat po. Salamat, Panginoon. Maraming salamat sapagkat tunay po na wala kaming kayang gawin kung wala ka sa amin. Salamat, Panginoon, sapagkat binago mo kami. Salamat po sa lahat ng biyaya. Tinanggap na namin sa kapanahon ng ito ang pag-ibig at pagpapatawad ninyo, Panginoon. Lord, hawakan mo po ang bawat isa, pati ang bawat pamilya, ang head of the families, Panginoon. Bigyan po sila ng kalakasan, Lord. Maakay nila ang kanilang buong pamilya. Para sa iyo lamang, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa lahat ng mga anak mo. Mula ngayon, Panginoon, iba yung katapatan, iba yung paglilingkod na ibibigay namin sa iyo. Salamat po sa biyayang ito. Nananganib mo kami. Hayaan mong balik namin sa iyo kung walang hanggang pagpupuri. Pagpapasalamat para sa iyo lamang at pagsamba. Dalangin po namin ang lahat ng ito sa pinakamatamis at pinakamakapangyariang pangalan ng Panginoong Jesus. And everybody say, Amen! Sa mga nasa Facebook Live po, sa mga gustong umagang sa Panginoon, ang naging lahat Panginoong Jesus as Lord and Savior of their life. Sumunod po kayo sa matiling panalangin. Sabihin po, Panginoong Jesus, salamat po na tinawag mo ako. Isang makasalanan. Nagkasala ako sa iyo at sa aking kapwa tao. Pero sa oras na ito, humingi po ako ng kapatawaran. Tinubuksan ko ang aking puso. Hinahiyayang kitang pumasok. Pagkat tinatanggap kita bilang aming Panginoon at sa iyong tagapagligtas. Salamat po sa kamatayan mo sa mundong ng Kalbaryo at ngayon sa kaligtasan ko.
tuluyan mo na po paghalian ang buhay ko ito. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. God bless. Thank you po, Pastor Rasinia. Are we blessed? Amen. Punong-puno po ba ang mga puso at isipan natin sa umagang ito ng salita ng Diyos? Amen. Amen. Tunay nga na ang Diyos ay napakabuti po talaga. So sa umagang ito, dahil sabi niyo, pinagpala tayo, hawakan natin yung ating mga tithes and offering. Tayo po yumuko at manalangin. Panginoon Diyos, marami pong salamat sa opportunity po ito, Panginoon, na kami ay makakapagbigay ng aming tithes and offering, Panginoon. Hayaan niyo po, O God, na Lord, maging mula sa aming mga puso po ito, Panginoon, bilang pagsunod sa inyo, O God. And Lord, ang mga tithes and offering po ito, hayaan niyo rin po na magamit sa bahay-sambahan po ito, O God, upang sa ikalalago na yung gawain, Panginoon. Upang, Lord, patuloy rin po na ma-spread out ang inyong mga salita, Panginoon, sa hindi pa po nakakilala, Panginoon. Lord God, ang inyong mga pangako, Panginoon, na hindi niyo po bibiguin, O God, ang lahat ng naniniwala, nananampalataya sa inyong Panginoon. Kaya Lord, alam ko po, ng pagpapala, Panginoon, ay ibabalik niyo po ito sa amin, O God, ng siksik, liglig, at umaapaw pa po, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Parang dapat maging happy tayo habang tayo ay magbibigay sa ating Panginoon. Tawagin ko ang Parents of Joy. Kailan
Huwag masayang siya ay pagsimulan. Kailan ba kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kung hindi Kung hindi ngayon, kailan pa? Kailan tayo maglilingkod sa Diyos? Kung tayo mahina na, dapat po kung kailan malakas po tayo, worthy pang mag-work sa kingdom ng ating Panginoon. Ito na po yung panahon. Amen po ba? Amen. So sa mga announcement po natin, itong March po, this coming March 15, ito po ay meron pong livelihood program. Ito po ay from adults po ito, adults group and women's. So ipag-pray po natin na maging successful tong yung livelihood na to. Hindi lang dito yan kundi yung nasasakupan natin sa area ng Frisco po. Na ito yung pagkakataon na matuto, hindi lang matuto, kundi makarinig ng salita ng Diyos at may share natin yung love natin sa kanila. Kapag napakita rin natin yung love natin sa kanila, yung love ni Jesus na nasa atin, may share din natin sa kanila. So, yun po yung isang announcement po natin. Every Tuesday po, with pastors po, meron pong ginaganap dito sa church natin at tayo po ay napagpala ng Panginoon na ginagamit po itong church ng ito na maging blessing din po sa ibang church sa pamagitan ng mga pastor po. And then, eto pong Wednesday, every Wednesday, nandito po si Pastora Sinya kasama ng mga auxiliaries po and pwede rin po kayo magpa-counsel, pwede rin po magpa-pray. So, pwede po kayong pumunta dito. I-inform nyo lang po si Pastora Sinya. Isama niyo po sa panalangin. At yun din pong Bible study doon sa Masambong Police Station na inopen ng ating Panginoon. Isang pagpapala po yun na makapag-share po tayo doon ng salita ng Panginoon. So, kahit nandun sila sa loob ng selda, may gagawin ang Panginoon na himala sa kanila. And yun nga po yun, kapag napalapit natin sila sa ating Panginoon Diyos, walang imposible, gagawa at gagawa ng himala ang Diyos sa buhay nila. So, MC Group members, mamaya po after ng ating fellowship, meron pong special meeting po. So, thank you, and tayo pong lahat ay tumayo para sa ating recessional. Muli po natin palakpakan ang ating Panginoon. Hallelujah! Tuloy po natin pasalamatan ng Panginoon. Amen? Amen. Dahil napakaganda po ng ginawa ng Diyos sa buhay po natin. Amen. Praise the Lord. Praise God.
po ay manalangin. Meron? Meron. Hallelujah. Meron. Muli, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa buhay na pagpapala na ipinagkatiwala po ninyo sa amin sa araw na ito. Yes, Lord. Maraming salamat sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. You are in control of everything, Father God. Maraming salamat sa lahat ng aming mga idinalangin sa iyo ay napakinggan mo, Panginoon. Pati ang tibok ng aming puso na nais iparating sa iyo, nadama mo rin, Panginoon. Maraming salamat po sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat at tinugon mo ang iyong mga anak sa lugar na ito. Buhay na pagpapala, maging sa mga nasa Facebook Live, Panginoon. Kung anong pagpapala meron kami na ipinagkatiwala po ninyo, ganun din ang madama nila. Hindi lamang sa ganang amin, kundi sa lahat ng aming mga mahal sa buhay, wherever they are, Father God. Maraming salamat po sa kagalingan, sa kapayapaan, maging ailing packets, Father God, na pinagaling mo sa oras na ito. Salamat po sa lahat ng pagpapala. Muli sa iyong lahat ng papuri, parangal, pasasalamat at pagsamba. Dalangin po namin ang lahat ng ito sa pinakamakapangyarihang pangalan ng Panginoong Yesus. Tayong lahat ay magsabi ng Amen! God bless you! I receive the blessing. God bless you too. Kumari po, wala nang lalabas. Yun, that's right. Walang lalabas po. Today is, ano po ngayon? Family Day. So, alam na natin, walang lalabas po ha. Tawagin ko po ngayon ang February celebrant. Sino po yun? Wala? Matthew! Sige, gusto niyo po ituro ko po sino-sino kayo. Sige. Lahat ng birthday celebrant ng February, come forward. Sister Nida. Sige, simulan ko na. Brother Warren. Sino pa? Andito na si Ate Lisa. Andito na si Ate Deb. Sino pa po? Ano? Eliza J. Si Matthew! Matthew.